Pagod ka na ba? Yung pagod na hindi lang sa katawan, kundi pagod na sa isip, sa puso. Pagod ka na bang maging alipin ng utang? Kung oo ang sagot mo, kaibigan, para sa'yo to. Alam mo, bawat pawis, bawat puyat, bawat lungkot na tinitiis mo dyan sa abroad, lahat yan may kapalit na pangarap para sa pamilya mo. Pero teka, paano kung yung pangarap na yun unti-unti nang nilulunod ng isang napakabigat na pasanin? Yan ang bigat ng utang. Isipin mo to, pinapadala mo ang lahat para sa kanila, para sa magandang kinabukasan, pero sa bawat padala, parang may nababawas sa sarili mong kapayapaan. Yung perang pinaghirapan mo na dapat sana para sa savings o investments mo, ayun, kinakain lang ng interes. Ang sakit, di ba? Okay, simulan na natin. Para manalo sa gera laban sa utang, yung unang-unang rule, kailangan mo munang kilalanin kung sino ba talaga ang mga kalaban mo. Handa ka na bang harapin sila, isa-isa? Unang kalaban, at ito siguro ang pinakamabigat sa lahat, ang utang para sa pamilya. Yung utang na ang hirap tanggihan kasi mahal mo sila eh. Yung tuition fee, yung pambili ng gamot, yung pang-renovate ng bahay. Ito yung utang na galing sa puso pero grabe parang sumasakal sa bulsa mo. Pangalawa, itong credit card debt nako. Para tong halimaw na habang tinatakbuhan mo, lalo lang lumalaki. Kasi ang taas ng interest rates. Akala mo nung una, kaibigan mo yan sa oras ng gipitan. Pero yun pala, siya yung unti-unting sisira sa financial future mo kung pababayaan mo lang. At syempre, ang pangatlo, ang housing loan. Yung pangarap mong bahay na minsang nagiging isang magandang kulungan. Isang pangmatagalang laban, di ba? Isang laban na kumakain sa sahod at kalayaan mo for the next 20-30 years. Pero, teka, sa bawat kalaban, laging may katapat na sandata. Hindi ka nag-iisa sa laban na to at hindi ka rin walang kalaban-laban. Ngayon, pag-usapan natin, ano ba ang mga estratehiya na magiging armas mo para mabawi ang iyong financial freedom? May dalawang landas kang pwedeng tahakin dito. Bawat isa may sariling galing. Ang tanong na lang ay, alin sa dalawang landas na ito ang pipiliin mo para sa iyong tagumpay? Okay, una, ang debt snowball method. Dito, ang focus mo ay bayaran ng buo yung pinakamaliit mong utang. Bakit? Kasi bawat maliit na tagumpay, bawat utang na natatapos mo, bibigyan ka niya ng motivation, ng lakas ng loob. Para kang isang snowball. Nagsimula sa maliit, pero habang gumugulong, palaki ng palaki ang momentum mo hanggang sa kaya mo nang tabunan lahat ng utang mo. Sa kabilang banda naman, andito ang debt avalanche. Ito ang sandata ng mga strategic. Dito, uunahin mong atakihin yung utang na may pinakamataas na interest rate. Usually, yan ang credit card. Baka hindi mabilis yung wins mo sa simula, pero in the long run, dito ka makakatipid ng pinakamalaking pera sa interest. It's all about the math. Pero, paano kung sobrang bigat talaga ang kalaban? Paano kung kailangan mo ng mas malakas na armas? Don't worry, meron pa tayong mga advanced tactics para sa'yo. Pag-usapan natin kung paano mo pa mas mapapalakas yung diskarte mo. Alam mo ba, pwede kang makipagnegosasyon sa creditors mo? Oo, tama yung narinig mo. Tawagan mo yung bangko. Ipakita mo seryoso kang magbayad. You'd be surprised pero minsan bukas sila sa mas mababang interes o sa isang payment plan na mas abot kaya para sa'yo. Tandaan mo to, may kapangyarihan ka sa sitwasyon mo. Isa pang powerful move, ang debt consolidation. Ang idea dito, pagsasama-samahin mo lahat ng maliliit at high interest na utang mo tulad ng mga credit card sa isang malaking loan na lang na may mas mababang interest. So anong resulta? Isang bayaran na lang every month. Mas simple, mas magaan sa bulsa at mas madaling i-manage. At pagkatapos ng lahat ng dugo, pawis at sakripisyo, ano nga ba ang naghihintay sa'yo sa dulo ng lahat ng ito? Well, ito na yung pinakamatamis na parte ng kwento mo. Ito yung pakiramdam, yung gumaan na yung dibdib mo, yung makakatulog ka na ng mahimbing sa gabi nang wala kang iniisip na bayarin. Yung pakiramdam na sa wakas, malaya ka na talaga. Marami ng OFW ang nakalaya. At kung kaya nila, siguradong kaya mo rin. Pero, ang tunay na tagumpay ay yung manatiling malaya. At ang susi dyan, strict remittance budgeting. Bawat padala mo, dapat planado. Hindi na pwede yung bahala na system.
Kailangan may budget para sa pamilya at dapat may budget din para sa sarili mong kinabukasan. Tingnan mo to, ito ang itsura ng tunay na financial freedom. Hindi lang ito tungkol sa wala kang utang eh. It's about having peace of mind. Yung may pag-asa ka sa bawat pagsikat ng araw. At higit sa lahat, yung pakiramdam na kontrolado mo ang sarili mong buhay at ang iyong kinabukasan. Kaya, isa na lang ang tanong ko para sa'yo, kaibigan. Matapos mong makita ang lahat ng ito, handa ka na bang simulan ng sarili mong laban para sa iyong kalayaan? Tandaan lang po natin ang mga impormasyong nandito ay para sa educational purposes lamang. Para sa mga malalaki at mahalagang desisyon tungkol sa pera, napakahalaga po na kumonsulta muna tayo sa isang professional financial advisor. Thanks for tuning in to Silent Wealth. Please subscribe and hit the notification bell para hindi mo ma-miss out ang mga latest tips and strategies para palaguin ang iyong yaman.